Mga kapadazon, another day is another vlogs. Tara, samahan niyo ako sa aking pupuntahan. At ito nga guys, first time ko talaga gagawin ang pagpunta sa lugar na ito. So, story time, meron akong pinsan buo, anak ng kapatid ng tatay ko, ang kanyang nanay. At isang beses ko lang siya talaga nakita sa buong buhay ko at kasama ng kanyang mga anak. Isang beses din na yun nga, nakausap ko siya at namukhaan na kami ay magpinsan buo. Dahil sa layo ng aming agwat na edad, akala ko nga dati ay tsuhin ko talaga siya, yung pala ay magpinsan kami. Pero dahil sa malayo ang agwat namin sa isa't isa, yun nga ay tinawag ko siyang tsuhin. At ngayon ko lang napagtanto, hindi pala talaga kami magtsuhin. Pero in respect na lang din sa kanya dahil nakakatanda siya, siya ay tinatawag namin manong or mano. So, bago ang lahat guys, nagpapaayos muna tayo ng sasakyan bago natin ibiyahe papunta doon. So sinisiguro ko muna na makapagpahinga si Bibi Rina at inayos ko muna yung brake at nagpalit din ako ng langis at ipinagpalit ko yung gulong, yung dalawa doon sa harapan at sa likuran. So duman muna kami dito ng asawa ng aking kamag-anak kasi doon ako nakikitira. Bale yung anak ng pinsan ko yung aking kasama. So nandito na tayo sa highway na ito at nandito nga pala tayo sa Cagayan de Oro City. So ang pupuntahan natin ay isang sementeryo. So dalawin natin dahil nga si pinsan ay nawala na mga 5 years ago. Hindi na yun na pala yung huli namin pagkikita at sobrang tagal na. So dinalaw ko, nabigyan ako ng pagkakataon at dito nga ay bibili muna tayo sa bungad ng bulaklak para sa kanya kasi napaka-special para sa akin. At pasensya na nga pinsan dahil ngayon lang tayo nadalaw at nadalaw pa tayo sa hindi magandang pagdalaw. So at ito yung kanyang memorial, dito siya nakalibing, yung pinsan ko nga. Kasama ko yung asawa ng anak niyang babae. So inatid niya ako dito para madalaw ko nga yung aking pinsan. Bale yung tatay niya to, manugang tawag ba dito. So ito yung memorial kung saan ay dito nga siya naimlay yung pinsan ko. Sa tinatagal-tagal ng panahon, 5 years ago na yata siyang nawala sa mundo at dito ko sila madatnan. So ito, tingin-tingin muna ako sa paligid sa kanyang memorial at yan ang asawa ng anak niya at bit-bit ang aming bulaklak, kandila. So mabuti na nga sinamahan tayo para makita natin at malaman natin na dito siya nakahimlay. So pasensya na talaga pinsan, ngayon lang ako nakadalo sa iyo mula nang mawala ka. Nakakalungkot man pero wala na tayong magagawa dahil ganun talaga ang buhay ng tao. So nandito na tayo. Habang palapit ako, hindi ko alam yung nararamdaman ko. Para ako nanghihina na nanginginig na hindi ko alam. Parang sakit din pala talaga mawala lang mahal sa buhay. Kaya kung may pagkakataon tayong kausapin natin, samahan natin ang mga pinsan natin na nasamahan natin, bigyan natin ng sapat na oras. Kasi kapag nawala lang, ganito pala yung pakiramdam. So siya po ay si Leopoldo Abrao Adlaw kasi yung mama niya at yung tatay ko ay magkapatid.
So siya ay namatay noong August 28, 2018. So mag 7 years, tama ba? 8 years. Kasi 2018, 25 na tayo ngayon. So last year ko to nadalaw, last January ko siya pinuntahan. So ito, nag-offer tayo ng kandila at bulaklak para sa kanya. Si Leopoldo Ablao, ang pagkakaano ko sa kanya talaga hanggang ngayon sa isip ko pa rin, yung matapang na tao. Kung magsalita talaga matapang, pero napaka soft ang kanyang puso para sa mga anak niya, mapagmahal na ama. Yun yung ko. At medyo may kaitiman lang dito, mabagsik kung tingnan mo. So pinagdasal ko muna siya, humingi muna ako dito ng pasensya kung bakit nadili ako pagbisita sa kanya. Kaya panalangin ko na lang, pinagdasal ko na sana nasa maayos siya kung saan man siya naroroon. At nakakano lang pala talaga, kapag atin isipin ang mga nangyayari sa paligid. Ang bilis lang ng panahon. So hindi ako masyado nakaka-concentrate kasi iba talagang takbo kapag nandito ka sa wala akong ibang hinihiling kundi yung mga anak niya ay gabayan niya, yung buong pamilya niya. So habang tinatanaw ko tong memorial na to, napakalawak at nandito nakahimlay yung mga mahal nila sa buhay. So hindi kami nagtagal ng asawa ng anak niya, kami rin ay umuwi agad kasi ayaw ko nga magtagal, gawa nga nang hindi ko alam kung yung nararamdaman ko. Parang namimiss ko siya talaga at paluha at napaisip ako na ang bilis ng panahon. At ilang beses lang kami nabigyan ng pagkakataon na magkita at tigali halos kami nagkausap dahil sa layo ng agwat ng aming edad. Parang si tatay o yung tatay ko lang yung kanyang madalas nakausap at sila lang yun nagkakaroon ng pagkakataon ng banding. Ako hanggang tingin lang sa kanya na hindi ko man lang sukat akalain na magpinsang buo talaga kami. Hindi ko pala siya Chewin. Chewin kasi yung tawag ko, kala ko kasi Chewin talaga. So yun, at dito ganito kalawak o ganito kaganda rin ang kanyang himlayan, mapuno, madamo. Yun ang pagkakadescribe ko dito sa lugar na ito. Pero hindi talaga maiwasan na bigla akong nalungkot at inaalala ang mga nangyayari. Sa sobrang mabait din yung ama na to, mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Lagi niyang inuuna kahit matapang kasi siya ay isang military o sundalo na nagsisilbi sa ating bayan. So ito yung labasan ng memorial. Kung babalik ako dito, hindi ko na matandaan kasi hindi ko talaga kabisado dito sa Cagayan de Oro City. So babalik pa naman din kami kasama siguro ni Papa. Samahan ko na lang si Papa dito. At yun lang. At tayo uuwi na para makapagbihis na rin. At salamat pala sa anak ng aking pinsan na ikina-accommodate niya talaga ako. Hindi niya ako pinapabayaan. Salamat sa libreng pagkain at pagtulog. At nandito na tayo sa labasan na, pauwi na tayo. At sa uling araw ko dito sa Cagayan de Oro, doon pa rin ako nakikituloy sa anak niyang babae. At doon din ako nakikain, libre naman. So kinabukasan ng umaga, ako'y babalik na sa aking pinakamamahal na lugar, ang Surigao City. Sino ba taga Surigao dito, guys?
dalawin nyo guys ang Surigao. Maraming magagandang doon tanawin, magagandang pasyalan doon sa Surigao City. Malapit din to sa Siargao, malapit din yan sa Dinagat Island. Marami mga tourist spot ang Surigao City guys. Sa mga nais magpunta, puntahan nyo na habang mura pa ang pamasahe. So from Cagayan to Surigao City ay almost 5 hours ang biyahe natin. Madadaanan nyo ang Butuan, Agusan, Kabadbaran bago ang Surigao City. So habang binabaybay ko ang kahabaan ng daan na ito, papansin ko ang tahimik. Ang ganda lang dito sa lugar na ito. Medyo may traffic din to sa siyudad mismo. So dahil ay malayo ang kanyang mula ng kanyang pagpapahinga kaysa doon sa bahay niya, hindi ko na rin pinuntan yung bahay niya kasi nga sabi ng kanyang anak na babae wag na lang daw para iwas na lang din na baka hindi ako makauwi ng maaga sa Surigao City. Alam nyo naman, basta mayroon tayo iba pang puntahan, lagi tayo nagmamadali, so baka magkaroon pa ng aberya. Kailangan ko na rin kasi talaga umuwi dahil yung aking tatay ay nanay hanap na sa akin, so kailangan ko na bumalik at umuwi ng bahay. So dito masaya yung aking 2 araw na pamamasyal dito sa Cagayan de Oro City at Tiniban. Talagang naikot ko ang buong Cagayan de Oro City kasi napakalawak din pala tong lugar na to, pero ang daming magandang pasyalan. Yun nga lang, oras lang talaga, so kailangan talaga sa isang lugar 1 linggo para maikot at masatisfied mo na di bali at may pagkakataon pa naman tayo babalik na lang tayo. At dito na nga, ito yung daan ng pauwi sa kanila. So nag-enjoy ko naman ang rides dito, bukod sa hindi talaga matraffic sa lugar na ito, kahit hindi naman ganun kalawak o kalapad yung daan, pero okay na rin kasi smooth naman ang takbo natin. Pagkatapos noon ay nakipagkwentuhan ako dito sa asawa ng kanyang anak kung paano nangyari at ano nangyari, bakit nangyari, ano ba nangyari sa kanyang pagkamatay, ano bang dahilan. Ikinuwento naman at sinasaysay kung ano nangyayari at paano siya napunta dito sa libingan na ito. Ang daming istorya, ang daming kwento sa mga nangyayari sa buhay niya, at ganun pala ang nangyayari. So kayo sa mga may karamdaman na high blood, talagang isa silent killer, huwag nyo talagang pabayaan yung kanyang maintenance. Kung ano ang sana may regular check up kayo para pag hindi na tumalab yung nyo gamot, ay maaari kayong resitahan ng mas mataas pa doon. So nandito na tayo sa bahay nila at maaga na ito, nakapagkape na ako bago ako uuwi. So inaano ko muna yung aking damit kasi dito rin ako naglaba. Salamat pala talaga sa anak niya, maasikaso, inaasikaso talaga niya ako. At nakapagkapit tayo dito. Ang ganda ng bahay nila guys, malinis. So habang inaano natin yung ating mga damit para ready na tayo uuwi. So yun lang guys, at maraming salamat sa inyong panonood, at huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share sa mga video na inyo nang napapanood. At please subscribe my YouTube channel na Padajon Vlogs, at magkita-kita pa rin tayo sa susunod na mga videos na aking mga napuntang lugar. At sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking mga vlogs, at sana nga ay mas lalo pa tayong dumami
dito sa aking YouTube channel na Padadyong Vlogs. God bless and bye-bye. Moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay